siya nakilala at naging kaibigan. Iginalang ng lahat, minahal ng karamihan. Kay rami niyang natulungan, hindi lamang kabataan. Marami nang nakalaya ng mga nahatulan. Na sila'y bumisita, siya pa rin ang nakita dito sa ating kapilya. Itong aking sasabihin sa kanya mismo nanggaling, marami raw ang nagtataka at nagtatanong sa kanya. Sa pag-aakalang siya ay bilanggo, ang tagal daw makalaya, may nahatulan na panghabang buhay, ngayon ay nakakapagbagong buhay. Anak ng JO1 ay naging warden, napalitan ang warden at nagkasalin-salin, marami nang naging kapitan at general na rin. Itong aming kaibigan ay nandito pa rin. Itong aming kaibigan, masungit kuminsan, taglay niyang ugali ng kadalagahan. Sobrang protektahan kaming kababaihan, bawal makipag-usap sa kalalikihan. Lalong-lalo na kung nasa loob ng simbahan, sa mga pasaway, di niya maiwasan, minsa'y mapasigaw. Minsan isang araw, siya'y aking nakita, mayroong sinaway, magkahawak kamay. Agad niyang inalis, sinabihan ng pasaway, ngunit nung kanyang makita, sila naman pala'y legal na mag-asawa. Bigkas ng paumanhin, sa bibig niya ay nanggaling. Sa paglapit sa Diyos, siya ang gabay. Kung araw ng linggo, umuulan man o humangin, siya ang napakaagang dumarating upang sunduin niya mga tamad magsimba. Kahit nga daw magtago ka sa ilalim ng tarima, ikay kanyang makikita pagkat ang gusto niya ay makinig ka ng misa. Sa paulit-ulit na kanyang ginagawa, dito po siya nagsasawat hanggang kami mamulat sa alam niyang tama. Sa 42 taon na kanyang serbisyo, maraming kabutihan sa kanya ay natutunan. At sa kanyang paglisan, sobra siyang kawalan. Isa siyang magulang at banal sa aming isipan. Kalawangin man ang rehas at madagdagan ng pintuan dito sa bilangguan, sa puso namin di na siya mapapalitan. Ang umunawa at nagmahal sa amin, sa kabila ng aming kalagayan, ang aming magulang at kaibigan, si Ma'am Christine Dikang, yan ang kanyang pangalan. Hangad namin ang kanyang kalwalatian. Salamat po.